So, dito natin simulan mga kaloys. Ito talaga yung red flag. Okay? Na nahalata na talaga si Padre. Okay? Take note, sino ang nawala? Si Rene at saka si Divine. Okay? So, ito po mga kaloys ang sinabi ni Padre. Psychosocial and other forms of support to the surviving student athletes and other members of the university community. Surviving. Okay? Surviving daw. So, kung aksidente yan, i-explain mo, di ba? Na aksidente. Tapos yun na nga, yung surviving students na sinasabi niya, hindi nagme-make sense yung sinasabi. Di ba? Hindi nagmamatch sa science. Right? Na yung isa, hindi marunong lumangoy, nasa harap ni Rene, nagpatalon-talon, isang paa lang. Hindi marunong lumangoy, nagpatalon-talon, isang paa. Nag-survive. Di ba? Hindi nagme-make sense. Pero yun na nga, paano nagkaroon ng pasa si Rene kung nalunod lang siya? Di ba? So, etong padre na ito, pinamumukha niya na tanga ang taong bayan. Okay? Paano nga na masasabi niya na aksidente ngayon kung nagsisinungaling itong mga players? Nagbingi-bingihan ba itong padre na ito? 'Di ba? So ang gusto niya iparating na wag niyo nang galawin itong mga players kasi biktima din sila, surviving. Ganon. 'Di ba? Directly affected by this tragedy. They not only lost their beloved teammates and friends and witnessed this tragedy firsthand, but many continue to endure cyberbullying. See? In-explain ko kasi yung mga kaloys, ang i-blame din yan yung mga players kasi sinungaling sila eh. 'Di ba? 5 pa lang ang nagsalita sa out of ilan ba yung natira? 18. Okay? Out of 18, 5 pa lang yung nagsasalita, sablay na. Okay? Hindi na nagme-make sense yung pinagsasabi. Tapos itong sasabihin na survivor. Bakit 5 lang ang pinagsalita nila? 'Di ba? Online harassment and trial by publicity while grieving. We unequivocally condemn. Trial by publicity. Sino ba ang sisihin yan? Ilang days kayong tahimik? Kasi kung simpleng aksidente lang, kailangan nyo ba ng ganong kahaba bago kayo magtatahimik? 'Di ba? Pero sabi ko nga sa inyo mga kaloys, hindi talaga maitago ang katotohanan. Lalabas at lalabas din yan. Kahit pare pa yan. Okay? These acts because they only deepen the pain of those already grieving by spreading disinformation and causing further harm. See? Pabiktima. Right? Yung mga taong nagsisigaw ng hustisya, kasi ang gusto niyang palabasin, aksidente lang. 'Di ba? Aksidente ba yung nagkaroon ka ng pasa? Hindi niya nga ma-explain? Our support for those affected does not diminish our commitment to care for every member of our community while the legal processes are ongoing. Iyak-iyak pa siya mga kaloys. Pero anyway, nakita na natin na yung mga players na sila talaga yung witness ay pinoprotektahan nitong pare na to. Biktima rin sila. Ano yan? Inuto ka, father? Nabudol ka? Or may tinatago ka? Diba? Pero yun nga mga kaloys eh, ipokrito kasi ang dating eh. 'Di ba? Yung tinuturo niya, atinista din ako mga kaloys, yung tinuturo ng mga padre ay iba sa ginagawa dito. Okay? Na in-expect sana na pagpari ay doon sa katotohanan. 'Di ba? Pero bakit ganito? Sinapian ba ito? So, esa pa dito mga kaloys, 'di ba July 9 yan? Hindi pa siya tumigil. Okay? Yung 40th day, inunahan pa niya. Okay? Yung pamilya ni Rene. And on that day, 'di ba, mayroong nagurgur na BBM vlogger. So, ibig sabihin ito, media control ito. Okay, na parang isway, 'di ba? Parang sabi ko may connection ata to sa ano eh, yung gusto nilang i-control yung media. Kasi sabi ko nga sa mga kaloys, ang dami kasi, okay, na mga Pilipino ang naawa dito kay Rene kasi halos lahat ng mga Pilipino nakaka-relate doon sa sinapit ni Rene or yung buhay ni Rene na nagsumikap, 'di ba, gagawin ang lahat para makaahon, 'di ba? Halos lahat ng OFWs makaka-relate talaga. Ang hindi lang makaka-relate dito sa buhay ni Rene, okay, ay itong mga mayayaman na. Okay, yung mga lumaki na mayaman ang kanilang parents or itong mga anak ng buhaya na politiko, hindi talaga yung makaka-relate, 'di ba?
hindi rin makaka-relate itong mga maraming pera na nakakaiwas sa mga kaso, 'di ba? Hindi sila makaka-relate dito. Sino ang magtulungan dito para makamit ang hustisya? Tayo, 'di ba? Tayong kumbaga biktima nitong sistema, right? So, isa pa mga kaloys, hindi pa rin tumigil si Padre. Gusto pa rin niya palabasin na biktima yung mga surviving, 'di ba? Yung patalon-talon na lang, 'di ba? 'Di ba kinano natin mga kaloys, 'di ba, yung scientific facts, 'di ba, na ano yung tendency pag hindi ka marunong lumangoy based on studies, ano yung mga reaction ng mga hindi marunong lumangoy? Wala doon yung mga patalon-talon. Walang hindi marunong lumangoy na gusto niya i-touch ang ilalim, hindi. Magpapanik pa nga yan. Pero yung isang nag-survive, yun si Espinosa, na team captain pala, ay tinouch ang sand at gusto niyang tumalon-tumalon at nag-survive. 'Di ba? Hindi ko nga alam kung nag-iisip yung padre ng Ateneo. Nagme-make sense ba yun? 'Di ba? Sayang naman. So, isa pa mga kaloys, 'di ba sinabi ko sa inyo, on the 40th, ito yung sinabi niya. We will remember Bobet and Divine not for the headlines, not for the online noise. So, noise lang pala yung nagsisigaw ng justice. Right? Kaya sabi ko nga bakit ganyan yung presidente ng Ateneo? Tapos sabi niya, hindi ako mag-resign, mag-antay ako na yung superior ko ang magsasabi na mag-resign. So, ganun po ang ano niya, parang galawan. Dito pa mga kaloys, okay, i-compare natin ngayon kung sino nagsasabi ng totoo. Okay? Dito sa sinabi ng nanay ni Rene. Ito po ay July, yung interview na to July 9 at saka 10. Okay? So nauna pa tong nanay ni Rene magpa-interview, tahimik pang Ateneo this time. So balikan natin mga kaloys para ano natin kung sino talaga ang sasabi ng totoo. Okay? So dito mga kaloys, ito yung sinabi ng nanay niya tungkol doon sa ito po yung tungkol doon sa pasa. Okay? So, paano nga masasabi ni Padre, okay, ni Father Bobby Yap na aksidente lang yun na may pasa si Rene. Okay? At yun na nga, tiningnan dapat nila yung ilalim kung may mga bato. Okay? Wala. Sand talaga. Putik. So, walang bato, walang corals. So, paano nga siya nagkapasa? 'Di ba? So, dun pa lang, magka-question ka na aksidente ba talaga to or may foul play. Pero, syempre, master of cover-up, 'di ba? Ipilit talaga nila na aksidente talaga at survivor daw yung mga nagsinungaling na mga players. So, ito mga kalay, so galing mismo sa nanay nakakita, okay, ng katawan ni Rene. Wala naman daw pong pasa. Pero kayo po ba personally, after seeing your son, nakita niyo po ba talagang may mga pasa? May pasa siya dito, sa likod, sa kamay, sa paa. May pasa siya. Yun lang. See? Right? Ang gusto lang man ng nanay, malaman yung katotohanan kung aksidente. Pero kung ikaw nanay nakita mo may pasa, alam mo na yung anak mo marunong lumangoy, 'di ba? Agusan River katabi lang ng bahay. Right? Tapos sinabi nga ni Coach Ruel na yun na nga, magaling nga si Rene. 'Di ba? Tapos may nag-comment sa inyo, advantage kay Rene kasi mahaba yung kamay niya. Dapat nag-swimmer na lang daw si Rene. 'Di ba? Baka buhay pa siya. Parang ganun. Mandaming nag-comment sa inyo So yun na nga hindi matanggap na nanay na nalulunod kasi marunong lumangoy. And you have to take mga kaloys, kung gamitan natin ng science, mas lulutang ka sa dagat kaysa river. Okay? Yung buoyancy. Nag-gets niyo mga kaloys? Or sa pool, kung na-train ka sa pool, swimming, tapos first time mong mag-try sa dagat, mag-feel mo ang difference. Lulutang ka. Mas madali kang mag-float. Nag-gets yung point ko mga kaloys? Kaya hindi matanggap ng nanay yung sinasabi lang i-accept na lang at aksidente. Pero yun ang gusto ng padre. 'Di ba? So, imagine mga kaloys kung maraming ganitong Father Bobby Yap sa mundo, ano kaya mangyayari?